at nalaman din natin ano yung mga bagay na dapat nating ibigay. Ang ating talento, ang ating oras, at ang ating kayamanan. Pero ngayon, matatanggap natin at matatanto natin ngayong umagang ito is the abundance of giving. Amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Siyempre, this is abundance. This is the product of our giving. Again, gusto ko magpakilala sa inyo ngayong umagang ito. I'm not Genesis anymore. I'm not Jen anymore. You can call me Zam. That's Zam. Yep, that's a short name for Zam. It was said by pangalan na nung unang asawa ni Abraham, si Sarah. Yeah, si Sarai. Hindi, yung isa. When he was in the wilderness at pinalanas siya ni Sarah. At binanggit yun, yung Zam-Zam. Binanggit. And then Zam, you can call me Zam. That's because why I changed my nickname? Because I've been from the hell and back. Months has been hell for me. Months has been couple of months, mysterious months. And I would say couple of years has been a hell for me. It's been through ups and downs. It's been to fake and true. I've been to the fakest, but now I'm trying to be better. And I'm trying to be the realist in front of you. Pero that's, yun lang, tawagin nyo akong Zam if you want. And tawagin pa rin naman, Jen or anything. But, yeah, yun nga. Kung komportable ka tawagin Zam, mas okay naman yun. So ngayong gumagang ito, we will talk about the abundance of giving. Abundance na. Produkto ng ating pagbibigay. Abundantly. So makibukas tayo sa Luke chapter 6, verse 38. Naka-script ako ngayon. Naka-script talaga yun. Hindi, nakapapel ako ngayon because I don't have a phone anymore. And sira siya. And I don't know why. Maybe it's God's willing because I've been in hell a lot. So, thank God. So, Luke chapter 6, verse 38, it says here, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will measured back to you. An instruction sa atin. Give and it will be given to you. And in 2 Corinthians chapter 9, verse 6, nang sabi dito, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whosoever sows bountifully will also reap bountifully. Yan ang malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon. Ang sino mang mag-sow or magkalat ng mas kakaunti, mag-aani ng kakaunti. At sino namang paghasik ng mas marami, mag-ahani ng marami. Give and it will be given. It is a words of affirmation that only a true divine God can manifest. Walang ibang kayang magbigay ng ganung pangako. That word of affirmation. Minsan may mga kaibigan tayo na, bibigyan kita ng mas sobra pa. Pero minsan kulang pa yung binigay. Minsan nga, pag inutusan mo, uuwi pa yung sukli. Tama? May mga ganun tayong mga kaibigan. Or kahit sa magulang natin, tayo mismo. That those who sow sparingly will reap sparingly, and those who sow bountiful will reap bountifully. Abundantly, in a good measure, ay nasabi sa verse, di ba? Pressed down, running over, will be put into our lap. So pag nagbigay daw tayo, bibigyan tayo ng Diyos. At itong malupit, in a good measure. It's pressed down,
shaken together. Alam niyo yung pag naglalagay kayo ng gatas sa inyong mga pamangkin? Diba, sa inyong mga anak? Pag naglalagay kayo ng gatas, di ba pag puno na, feel nyo parang hindi pa puno. Ngayon, pinapress nyo, di ba? Tapos tinataktak nyo yung gilid. At hindi lang doon nagtatapos. Ang sabi ng Diyos, He will put once more, running over, and will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Hindi siya magbibigay lamang ng sakto. Bakit pag-uusapan pa natin kung abundance, kung sakto lang ang ibibigay? Amen? Dahil sa ating pagbibigay, at dahil tayo nagbibigay sa Diyos na buhay, ng hindi lamang ng ating riches and glory, but also our time, talent, and treasure, He will give us abundantly. Nag-uumapaw. Sabi nga ni Pastor Louie, rumaragas ang pagpapala. Isipin mo yun, nilagyan ka ng lagayan. Di ba madalas sinasabi natin, yung langis, Lord, fill me with your oil. But the Lord will fill you up in the fullest until it overflows towards you and you and you and your family. That's what abundance means. He is capable to bless us abundantly, not to be bound in our agendas, but in every works with sufficiency. Capable ng Panginoon na i-bless tayo abundantly. Hindi para tayo maging blessed by our own agendas, our own self-affliction only, but to put it in every good works that we need to do for the glory of His kingdom. It's not only by us, ang selfish naman natin. Hindi ganun. God gives us abundantly so that it may overflow to you, just like what I said earlier, and to the others, and to your others, and to your family, and to your children, and their children, and their children. In Hebrew, it is often translated as abundance. May sulat ata ako dyan. Let's switch it up. Wala. Di ko nasulat. Abundance, in Hebrew, it's called rov. Which means, syempre, abundance, plenty, and great quantity. It is frequently referred not just on material wealth. Hindi lang daw ito sa ating mga kayamanan. But also to blessings, prosperity, and God's provision. Sino dito ang gusto ng blessings? Prosperity sa kanilang buhay, sa negosyo, sa pamilya, sa trabaho. And now we will know that every time we give our time, our talent, and our treasures, even in hardships, and even in other ways, God will give us abundantly. Amen? But also to blessings from prosperity and provision, often see in relation to His covenant with His people. Ang ating Panginoon, simulat sa Paul in the Old Testament, when He gave to His people, it is abundant. Amen? The first thing that He gave, when Abraham gave his son, whose son? Whose son? Isaac? Right? Baka may sumagot sa yung Ishmael, baka mali yung nasabi nyo. Isaac. And after he gave Isaac, the promise has been fulfilled. I will bless you with, you will be the ancestors of many nations. Up until He gave His only begotten Son. Ang daming pangyayari. When they're on the fields, in their 40 years, they've been wandering, God gave them abundance.
Even though they're so foolish, they give them birds to eat, quails specifically. They give them manna, which means, what is it? It is bread. From Abraham's willingness to sacrifice Isaac up until our salvation proves that giving is part of abundance. It can't be set apart. If you give to God, into His temple, into His kingdom, and to other people, abundance will follow. They can't be set apart. In Abraham's sacrifice, the Lord blessed him by giving up his son willingly. Then, the fulfillment of promise is inevitable. Meaning, hindi na malalagpasan. Mangyayari at mangyayari. I am inevitable. How God is inevitable, His abundant promise is inevitable. It cannot be forsaken. Enduring in our salvation, abundance overflows when He said, it is done. From the Old Testament, it started from Abraham sacrificing Isaac. In the New Testament, it started once more by giving up his son. And his son said, it is finished. And the abundance overflows. Up until now, up until the lifetime, up until He goes back to get us. Abundance in giving is for us to be enriched. Para daw tayo mas lalong biyayaan. Or to be enriched, to be, para sa mga bata, di ba? Enriched with nutrients. To be healthy. Sipin mo yun. The Lord wants your wallet to be healthy. Your family to be healthy. Your workplace to be healthy. Your working environment to be healthy. No one wants to work with a toxic environment, right? Nobody wants to dwell in the family with a toxic business, right? So God wants to enrich us in every way, not to be selfish, na hindi maging makasarili, but to be generous in every way. Let's be generous. Which through us, sa pamamagitan natin, will produce thanksgiving to God. At dahil doon, sa pamamagitan natin, sa ating pagbibigay, tayo binibiyaan ng siksik, liglig, at umaapaw. At dahil doon, ang Diyos ay napupurihan. Hindi porket Kristiyano, dapat mahirap. Hindi porket Kristiyano, dapat laging mahirap. Laging kaakibat. Pag sinabing born again, Kristiyano, laging hirap na hirap ang buhay. The Lord doesn't want us to be poor or something. There will be hardship. There will be strongholds. There will be chains that will bound us to bound us in poverty. Bound us to think that we can't do it. But God has a different mindset. God has a different plan for us. And His plan, what is it? Is to prosper you. What is it? What is the next one? Not to harm you. Give you hope and a better future. Hindi porkit Kristiyano, tanggalin natin yung ganong mindset. If tayo yung Kristiyanong lagi nagbibigay
ng kayamanan, ng oras, ng talento, ng pagkakataon. And you're giving your best even though it's so much hardship in our life. Huwag mo sabihin na, Kristiyano ko, parang nakatakda na itong maging mahirap ako. No! No, you're not. I'm not speaking about prosperity gospel here, okay? What I'm saying is just to break the spell or the curse of this church living in poverty. Living in the saying that, Lord, we can't do it. Lord, di namin kaya. Lord, walang laman lagi yung bulsa namin. Lord, wala kaming pambayad. No. If we have faith that we're giving faithfully to God, then guaranteed and have faith as well that abundance is inevitable to us. Amen? Pagkatiwalaan mo na, bibigyan tayo ng abundant blessings and provisions in every way once we give to God. The promise of abundance is in giving is not a magical spell. Sinasabi ko po, pag nagbigay tayo bibiyaan. Pero hindi ito magical spell. Okay? That we do just to be blessed. Dahil ginagawa lang natin kasi gusto natin ma-bless lang tayo. Hindi ganun. But to show our utmost trust without seldom. Kasi nagbibigay tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Giving with trust without seldom. Walang pagduruda. Walang pag-iimbot. At buong katapatan. Binibigay ang oras, puso, at pagkakataon. Ayun yung binabanggit ko kanina. He who supplies seeds to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. And abundance in giving is giving us a sense of utter satisfaction. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na kapag binigyan niya tayo with abundant blessings, abundant time, abundant everything that seems that needs to be abundant in our life. Hindi niya tayo pababayaan na parang lagi tayong mag-uhaw sa ganung pagkakataon. Alam niyo yung ganon? Yung lagi tayong, ano ba yan, wala na naman to, kailangan ko na naman magbigay kasi baka di na naman ako pabibigyan ng Lord. No, hindi naman ganon ang ibig ko sabihin. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng Diyos. Abundance is giving also us a sense of utter satisfaction. Siyempre may kalakip ito na satisfaction. That you will be satisfied every time we will be filled abundantly by God. Amen? Wala yung pagkauhaw, wala yung may pagkasabik sa kayamanan. Pagkasabik. Ang ginagawa niya, binibigyan niya tayo ng satisfaction sa kung ano yung natanggap natin dahil sa ating pagbibigay. An overflowing provision and delight. In short, abundance is also contentment. Amen? If God will give us abundantly, He will also give us contentment. Kasi minsan, yung pagbibigay ng Diyos, hindi naman porket malaki yung binigay niyang pera, malaki yung binigay niyang pagkakataon, malaki yung binigay niyang oras or oportunidad sa atin, ay masasabi na nating we're super abundant. Hindi ganun. Maaring sa tingin natin parang, ano ba yan? Ganito lang naman yung natanggap ko. Natanggap lang naman ako sa call center. Natanggap lang naman sa paglay ng trabaho. But for God, it is abundant for Him. And that abundance
For Him, He will give you satisfaction. Lord, salamat, natanggap po ako sa trabaho. Lord, salamat dahil may pagkakataon kami makakain araw-araw. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na kapag nagbigay siya, ay hanap-hanapin natin yung kayamanan at mamuhay tayo sa kayamanan, sa fame. Kasi ganun nangyayari dyan. Kapag pinibiyaan na tayo ng oras, ng panahon, ng kasikatan, diba, ng oportunidad, ang tendency, lumalaki yung ulo natin. Lumalaki yung bulsa natin. At mas lalong kapag lumalaki yung biyaya natin at hindi tama ang ating pag-receive at walang contentment na hinahalo ang Diyos sa abundance na binibigay niya, imbis yung kamay natin kapag nag-overflow, ang tendency lalos nating hinihigpitan. Nahigpitan natin lalo ang pagbibigay. Lahat tayo aminado dun. Amen? Hindi lamang ito tungkol sa pera, pati sa oras. Dati, nung wala pang trabaho, ganadong-ganado. Alas 8 pa lang ng umaga, nasa simbahan na, nagwawalis, naglalampaso. Pero nung nagkatrabaho, titingnan na lang kung merong pasok sa oras at kung merong pwedeng ibago. Tama? Dati, nung nagkaroon ng perang malaki, ako aminado ako dito. Nagkaroon ng perang malaki. Ay, nung may pera pang maliit na kinikita, ang sarap magbigay. Tama? Kumita ka ng 1,000, syempre 10% nun, 100. Okay lang Lord, 100 lang naman eh. Bigay tayo. Susulat pa yung pangalan. Amen? Sulat ko pangalan ko, tithes to 100. Tama? Pag sa kwenta, tithes to 50. Lalakihan natin, 150, 200. Wow. Well, hindi minamaliit ang tawag doon. Yung pag-wow ko, dito yung pagmamaliit. That's wow! Dumating sa punto, kumita ka ng 50,000 and you need to give 5,000 pesos. Lord, one shoes na to. Tama? Lord, 5,000 is just a minimum grocery package. Tama? Yung 1,000 ngayon pa nag-grocery, nakikita ko si mama nag-grocery, lagi nagreklamo. Ben, 1,000, wala na mabili. Kaya, sa pagbibigay ng abundance ng Panginoon, kalakip nito ay contentment, satisfaction. Ayaw niya tayo na maghigpit sa pagkakataon. Dati, ganadong-ganado. Magbigay ng oras, ng talento. Pero ngayon, wala na. Di na ako makapag-ayos ng buhay. Di na ako makapag-ayos ng devotion. Di na makapag-ayos ng relasyon sa Panginoon. God doesn't want to give us abundance in our life. Kung ganun lang din ang magiging resulta ng ating pagsunod. Amen? Kung ganun, sabihin sa atin, shut up ka muna dyan, nak. No. Abundance is contentment, not a forced abundance. We Christians sometimes we force abundance. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Or minsan nagagawa natin na hindi natin nalalaman. We force God or we force ourselves to be abundant. Even though God doesn't want you to abundant yet. Amen? Yung pinapersa natin, kumita na mas malaking pera, mas malaking oras, mas malaking pagkakataon. Pero dahil doon, mas maraming nawawala sa atin. Nawawala ng oras sa Panginoon, sa pagsisimba, sa tunay na katapatan sa paglakad sa Diyos. Nawawala. I've experienced that for many months. I forced abundance in my life. And yet, it almost gave me hell. Kaya nga sabi ko sa'yo, I'm from hell and back. I'm so grateful I'm back in this position that I'm saying right now.
If we force abundance, it means hell for us. Alam nyo, in Hebrew scripture, it is used in multiple terms. Yung word na abundance ay ginamit sa tatlong or multiple terms. Pero gagawin din natin ngayon, tatlo lang muna. Kasi naman tayo sobrang biyasa sa Hebrew. The number one is shafa or shefa. Ayan, yung mabasa nyo. Shefa or shefa. It means a broader sense of overflow. Pangalawa, melo. Stay mellow. Kaya pala stay mellow si Carmelo eh. Mellow. It means completeness. And the last one, osher. Riches or wealth. So let's take a moment to see the abundant blessings our God has providing us. Ano-ano ba tong mga abundant blessings na to na ibinibigay sa atin ng Diyos kapag tayo ay nagbibigay sa Kanya? Kapag naglalaan sa Kanya. It's not limited to material wealth, but we can see there's material wealth there, but extends to many areas of our life. Sa iba't ibang area ng ating buhay. That we experience when we practice giving through our Christian living. The first one, shafa or shefa, is abundance in favor. Amen. Yes. Who wants favor from God? Amen. Let's claim it. Lord, we want favor from you. Do you know what favor is? Psalms chapter 5, verse 12. It says, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Yan ang sabi sa Psalms 5:12. What is favor? Ano ba yung pabor? Favor is what make things unfair. Ano bang meaning ko what make things unfair? It makes the world thinks that it's unfair, but God thinks it's my world, so it's fair. Favor is what gives you a great advantage to anyone. Amen? Favor open doors that no man can shut down. Favor open doors that no man can shut down. It is our advantage. Ayon ang pabor. What is favor again? It's God's presence hanging upon you. Can you imagine that? God's presence hanging upon you, marking you. So that when we go on different sites, different methods, or any opportunities, they're not sure why they're drawn to you over others. Meaning, yung tipong nag-apply ka sa trabaho, ang dami naman mga galing. Diba? Tama? Alam niyo ba, malaking factor ngayon, lalo na kung sa opisina kayo nagtatrabaho. Sa opisina kayo magtatrabaho. If you are professional in doing Microsoft Excel, marami naman magagaling. Pero, God's favors hanging heavy upon you. They are drawn to you. Ang daming mga galing. Pero ang paningin ng mga tao ay nakatingin sa iyo. Bakit? Because the favor of God is hanging upon you. Ang daming opportunity. Isipin mo, ang daming mga galing sa interview. Diba? Ang daming eksperyensado. Hindi lang sa interview, maraming opportunity. Diba? Marami tayong mga testimony na rinig dito. Favor.
I remember about yung sa kotse, tama? Hindi gaanong kalakihan yung salary range na binigay for the credit card, yet they have a maximum. They didn't have a maximum salary, but they were offered to have an SUV. Don't you think those salesmen will offer those SUVs to those persons who is much richer than our pastor? Yes, the hell they are. But the favor of God is upon them. That's why the eye of the salesman is within them. And it's given to them. Ayun yung dahilan. Yung favor. Yung dapat, may mga hindi graduate, pero ngayon graduate ka. Tama? Dapat nagbabayad ka ng tuition. But God gave you a favor and He led you to a university without any tuition. Or if there's a tuition, a minimal one, just like her. Or another favor. Let's say you're paying your tuition. However, your mom and dad doesn't have any money to provide you a tuition. But God's favor is hanging upon you. Amen? And you don't know why. Bakit may pambayad ako ng tuition ko ngayon? Amen? That's favor works. And you check your wallet. Wala eh. Card na lang. Magulat ka, wala ka ng pera. Sa tingin mo, wala ng pera eh. Pagtingin mo, may 500 pa. That's favor. Amen? You came from a different field of industry. And you don't know any specific things to do that job. But because God has a favor on you, you can do it. And they hired you. Diba? Pero ito pa, mas malupit. You're just a capable man who can lift strong things, just like Kuya Jogar. But now, God's favor is upon his family. Wow, and you have a grand prize daw kahapon. That is favor of God. That's how favor works. Abundance in favor. It doesn't care if they have skills, talents, degrees over you, but because there's something about you, it's because you've been in the presence of God. Why? Because you give to God. You give your life, your treasure, your talent, your time, your everything to God. That's why the favor, the abundance of His favor is upon you. Can you claim it today, church? Lord, thank you for the favor. Thank you sa pabor, Panginoon. That's favor. Alam niyo, napakalaking factor yun, yung pabor. Sa mundo ngayon, di ba? Kahit anong degree mo, talo ka pa rin sa may baker. Joke lang. We don't dwell on that kind of thing. But wala tayong magagawa. If God uses someone to make you enter into a company, that is still God's favor. Sabi ko nga sa inyo, favor is what make things unfair. They think it will be unfair, but for God, I created this world, so it means to me it's fair. That's what abundance of favor. Favor, it means you've been in the presence of God, so His face shines
towards you. That's why, dating ng dating. Favor lingering in us by giving His favor of guidance, spare of protection, and utmost approval dwell over inside and out. Hindi lang yun about favor, about blessings. It's also favor of having spare of protection. Alam niyo ba, na ang lungkot-lungkot ng balita ngayon. Laging kasintahan na babae, nilubog sa buhangin. Di ba? Puro babae yung biktima. 8 years old, pinatay, ang pumatay kapitbahay. Halos lahat sa GMA News, kapag nagtingin ka, nag-scroll ka ng Facebook, ng Instagram, laging ganun ang balita. At hindi tayo nagtataka bakit walang nangyayari sa ating buhay. Because God's favor, His spare of protection is within us. Amen? Hindi ko sinasabi dahil wala silang protection ng Diyos. I'm not saying that. What I'm saying is here. Wala bang sa isang umaga, Lord, salamat. O kaya pag uwi natin galing trabaho, Lord, salamat po, nakauwi ako na ligtas. Sa sobrang sama ng mundo, dalang na lang makauwi tayo ng ligtas. Aksidente nga lang sa daan, ang hirap-hirap na eh. Recently, I learned how to drive the car. At yung kaba ko, yung kaba lagi doon eh, kasi makakasagasa ka, makakagano ka. Kahit si Pastor Louie. Kung nakaraan testimony niya, kabago-bago nung bago pa lang kotse niya, binangga siya sa likod. Diba? Pero nangyari, na-aksidente ba siya? Nagkaroon ba ng bali? No. Because the spare of God's protection is within Him. And also within you guys. Amen? Kung nakaraang buwan, ayan si Christine, ninakawan ng laptop, kapitbahay pa nila. Pumasok sa bahay nila. Alam mo yung intention na pwede siyang saksakin, patayin, natutulog eh. Diba? Tapos, ang malupit nun, siya humuli sa nagnakaw. Diyan hinuli. In-entrapment niya mag-isa. At yung magnanakaw, pwede siyang saksakin, patayin, pundayan ng saksak. Kung sinabi niya nga yun, punta agad kami dito, nagtawag agad ako ng samahan siya eh. Pagdating doon, God's favor of protection is within her. Even the small things, kahit di natin napapansin, the favor of God is within it. Amen? Bakit ko nasabi yun? When Shadrach, Meshach, and Abednego was in the fiery flames, they were spared not outside of the furnace, but inside of the furnace. Ang ginawa nila, they still went. We may not always understand why we are called to give our time, effort, and treasure. Time, talent, and treasure, rather. Or what the future holds us for us after we give. Tama? But a sure guarantee that God will cover us with His favor. Just like what those 3 dudes did. They don't know what to do, but what just they did, they don't bow down to a false king. Even Daniel, when he was thrown in the lion's den, he was spared not outside of the lion's den, but inside of the lion's den. And what God did to the lions, He shut their mouth for Daniel.
Di man natin alam kung bakit tayo tinawag magbigay ng ating oras, talento at ng ating kayamanan. O hindi natin alam kung saan tayo patungo after nating magbigay ng mga bagay na ito. Pero ang guarantee doon, the favor of God will follow, will always follow. Hindi naman lahat good times ng favor. Sometimes the favor will arrive during the hardship, during the bad times. Not only on the easiest time that you're giving to God, but during also the hardship, the penmanship of the hardship of each and every one of us. His presence go before you, before us, and behind us, and also beside us. Ganun ang favor. Palibot. Just like God, it's His omnipresence. That's what favor is. He will protect and provide for us through it all. God wants us to spare during the situation. Bakit? Why He wants us to spare during the hardship of our situation? It is for us to grow in our patience, to grow and in our understanding. By this, it makes us righteous, and surely His favor is within us. Ayon ang pabor. Isa yun sa una natin marireceive. The abundance of favor. Pangalawa, the abundance of our riches. Ito na. Nabangan talaga. Ito na. Riches na daw eh. Tayo dyan. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Binanggit ko na ito kanina. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Compulsory. Dito compulsory yung pagbigay. For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. God loves a cheerful giver. Amen? Kahit naman tayo, di ba, gusto natin kapag may nagbibigay sa atin ay masaya. Kasi madalas pag sinabi natin, binigyan tayo ng pagkain, inabot ka. May mga ganitong eksena lalo na sa mga kabataan. Or kahit sa mga malalaki na. Nananahimik ka. Tapos inabutan ka ng pagkain. Sasabihin sa'yo, nalaglag na to, no? Dinilaan mo na to, no? Mga ganun. Walang tiwala. Yung mga ganun tao lalo na yung mga dating barkada. Mga barkada ko nung high school. Hindi pwede. Kailangan pag binigyan mo sila, kailangan nakikita nila. Kasi kapag binigyan mo ng yung tipong wala siya sa focus, tapos binigyan mo ng pagkain, sabihin, dinilaan mo na to, no? Nalaglag na to, no? Madumi to, no? Diba? At meron naman, ayaw naman natin na kapag nagbibigay sa atin, nakasimangot. Tama? Wala sa puso. Kasi may paniniwala tayo, kapag nagbigay ng wala sa puso, lalo na pagkain, sakit ang tiyan. Lalo na pag sama-sama nang galing yung pera, sabihin, sakit ang tiyan. Paniniwala, no? But again, God loves a cheerful giver. Have we been a cheerful giver all along, guys, to God? Naging cheerful giver ba tayo sa ating Panginoon? Paul here, sa passage na ito, is teaching the Corinthians that generosity will result in God's abundant provision to our riches. Ako,
Si Mama, tinuruan akong ganito ang pananaw namin sa tithes. Linawin ko na sa inyo. Lagi niyang binibilin sa akin, kapag nagbibigay ka, huwag mo sasabihin kung magkano. Tapos talagang nakabalot. Ganun talaga. At nakasanayan namin yun for many years. Papa. Tapos lagi niyang nilalagay, wala talagang pangalan. Lagi yung bata pa ako. Lagi yung sinasabi sa akin, walang pangalan, walang sinusulat. Ngayon, kailangan natin maglagay ng pangalan tama for the records. Minsan kasi yung ganong sistema, at aminado naman ako sa sarili ko, hindi tayo nagiging tapat magbigay sa Panginoon. Tama? Hindi nilalagay yung value, yung pangalan. Kasi, hindi 10%. Tama? Lagi na lang sinasabi, Diyos at ako lang nakakaalam. Okay, maganda yan. Maganda naman talaga yun. Kung talagang ginagawa ng tama. Amen? Sabi mo, madali talaga magsulat kapag mababa pa yung binibigay. Pero kapag malaki na, mas lalo dapat pag-igihan ng panalangin. Lord, sulat ko ng tapat kapag malaki na ang aking binibigay. Lalo na sa atin, yung mga nangangako na bibigay ako ng aircon sa simbahan. Ilang years na yun? Pag magta-10 years na, di ko pa nakakaramdaman na. Mahirap mangako. Lalo na about giving and offering. At mas lalo na kapag tithes. Di ba? Worldly riches and mostly our spiritual riches. Bringing the tithes into the storehouse of the temple, ensuring that there may be food for the servants. Ayun po yun. Linawin na lang po uli natin. Nagbibigay tayo ng ating kaloob sa ating Panginoon. Hindi ito na po, kasi ganyan ang mindset, lalo na sa social media eh. Napupunta na naman yan kay pastor eh. Ulit-ulit natin sasabihin, hindi po yun napupunta sa pastor. May bahagi lamang po na napupunta sa kanila. Pero not fully na mapupunta lahat sa kanila. Kapag nakita may sakyan si pastor, di galing sa pera namin yan eh. Eh di yun na. Di ganun. Kung galing sa pera natin yan, ipapagamit yan. Malapit nga eh, di nga galing sa pera natin, pinapagamit yung mga gamit nila. Amen? Dapat nga tayo, may sarili na tayong talagang church, sasakyan talaga ng church eh. Hindi natin ginagamit yung personal na sa kanila. Kasi personal na bigay sa kanila ng Diyos yun. Pero dahil abundant in giving, they are willingly to the church to use it. At yung ibang bahagi ng tithes na pupunta sa misyonaryo. Amen? Tama ba ako, Pastor? Mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa Bible school, napupunta. Lupit nga na sinabi ni Pastor Louie. Sa Bible school, may mga nag-graduate doon, tapos di pa nababayaran yung tuition. May graduate talaga doon, di pa talaga bayad yung tuition. As in, literal, parang 4 years, no? Yung parang isang complete ganun. Wala talagang bayad ng tuition. Talagang, okay lang, God will provide. Okay lang, Bible school. Diba? And up until now, sabi ni Papa, noon pa daw yung MBI. Hanggang ngayon, buhay pa rin ng Bible School. Alam nyo ba ang 702 DCAS Radio Christian Program, 72 years running in their own radio without advertisement. It's only by giving, donation, offering by different churches. 72 years. Ganon kahaba. Ganon sila pinoprovide ng Panginoon. Kaya nga sabi nga nila sa bagong album nila, sa bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Hindi lahat ng pera ay nagagamit ng masama.
Lalo na kapag nagbibigay tayo sa simbahan. Amen? Tanggalin natin sa mindset natin yung ganong pag-iisip. Yung kapag nagbigay tayo, parang, ba yan? Gagamitin na naman. Pastor na naman gagamit. Tapos kapag nandito, naghahanap, ba yan? Ganito pa rin yung ganito pa rin yung sitwasyon. Nagbibigay naman ako dito. Kapag nagbigay, walang hanapan. Walang hanapan ng iriresulta sa iyo. Hayaan natin ng Diyos. Nakita na yung paraan natin ng pagbibigay. Amen? Kapag na natin hayaan, yung sarili natin hanapan pa ng resulta yung dapat natin binigbigay. Bagkus magbibunga naman yan ng resulta kung tapat tayong nagbigay. Amen? Ako nagsasalita ko rito, hindi rin naman ako tapat nagbigay. Nagmimintis din naman. Pero hanggat maaari, wag nating isipin, kapag tayo nagbigay sa simbahan at sa templo ng Panginoon, ito'y gagahamin lamang ng mga lingkod. Kung ginagahaman lang namin yan, di sana dito na kami habang buhay. Kami mga worker dito. Amen? Itong mga musician, hindi na sana nag-aral yan si Jelan. Hindi na sana nag-aral yung mga song leader kung talagang sinasahuran ng 50 mil kada buwan yan dito. Alam nyo ba sa Amerika, ang mga musician nila, they're hired. Bihira sa kanila nagiging committed sa simbahan. Even their pulpit, they're hired. Noong nakarang pastor, naalala mo ba yun? Hiring yung isang malaking church dito, di ba, sa Manila. Ang sahod ng pastor is 80,000 per month. Pag-aaralin ka pa ng libre. May bahay pa. Pabahay. Sa Amerika, ganun din. Alam niyo ba, kadalasan na-hire nilang mga musician, mga metal musicians. Literal yun. I promise you, go to Instagram. Hindi sila tutugtog kapag hindi binabayaran. Ayan ang mindset ng Amerikano. Hindi sila gagawa kapag hindi binabayaran. Bihira lang sa kanila ang naglilingkod sa simbahan ng walang bayad. Kasi naging mindset at kultura ng mga Amerikano, kahit naglilingkod yan sa simbahan, as church is a corporation, so they need to be paid no matter what. Bayad, pati yung healthcare nila, bayad, pati yung benefits nila. Ganon. Kung ganon tayo nagbibigay sa ganon simbahan, talagang maghanap ka. Maghanap tayo. Pero dito, kakaunti, di ba? Hindi ko kine-question ng ating pagbibigay kung gaano kalaki o kaliit. Pero ang pinupunto natin dito, lagi tayo naghahanap. Bakit nasaan? Ba't walang nangyayari? May nangyayari. Tama? Amen? May nangyayari at may mangyayari. Alam niyo sa ating pagbibigay, ayun, speaker natin. Alam niyo ba magkano yan? 30 million. Ganyan kaliit. Nasa yung isa i-repair pa. 30,000. Ito, 30,000. Ayan po, part ng tithes. Gitara. Bass. Yung mixer natin doon, produkto yan ng isang nagbigay na pamilya. Na ngayon, pinagpapala pa rin sila patuloy. Ang halaga ng mixer na yun, pag tinignan nyo sa shop, around 40,000 pesos. We bring the tithes to the storehouse of the temple so they may be food for the servants. Huwag niyo naman ipunto sa amin, lahat naman tayo dito naglilingkod. Opo, lahat tayo naglilingkod dito. Pero may mga tinawag po talaga na maglingkod para dito. Mga nagbabantay ng simbahan, naglilinis, worship ministry, pulpit ministry. Ang dami ministry, susunod niyan, magkakaroon tayo ng evangelism ministry, talagang all-out evangelism ministry. At ano yung papakain natin kapag nasa labas?
Nung nakaraan, we almost begged just to give anything para sa mga nasunugan. Is that a proper way? Is that the church should be? May nasunugan doon, pero tayo, nagbibig tayo sa bawat isa na, bigyan, magbigay naman tayo doon. Wala akong ngayon eh. Akala ko ba faithful giver? Imbes dapat yung lugaw na binigay natin kahit papaano may paan na sahog, may pakpak na sahog. Nabigay natin lugaw na may luya. Okay lang, okay naman. Masarap yung nagluto, magaling yung nagluto eh. Paano kung di magaling yung nagluto, hindi binless ng Panginoon? Wala. If we begin to bring our contributions to the temple of the Lord, we will have enough to eat. Naniniwala ba kayo doon? Pag nagbigay po tayo ng ating contribution sa templo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng sapat na kakanin sa araw-araw. Amen? And plenty to spare. At mas higit pa na sobra para magbigay. Amen? Because the Lord blessed His people, and great amount will be left over to share. Just like the people of Judah. This is in part on the 2 Chronicles. I think it's 2 Chronicles chapter 27. Di ko na silagay kasi ang haba eh. Pero ayun ang nangyari. Binigay nila. They faithfully brought their offerings and their experience abundant provision and blessings from God. Ang ginawa nila, bawat part ng temple, bawat family, Levites, iba-iba. Nabigay sila, ito parte ko, 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 ito parte ko. Nangyari, they are blessed. And the temple continues to run. The abundant provision and blessings from God. Number 3, ano pa yung huli? Abundance of grace and forgiveness. Let's open our Bible to Luke chapter 6, verse 37 to 38. Ito niyang buksan, pero basahin ko na lang po sa inyo. Ang sabi dito, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Tapos ayun yung kasunod kanina. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure of you use, it will be measured to you. May tanong po ako sa bawat isa. How gracious are we in giving grace and forgiveness? Gaano tayo ka-gracious? Kapag nagbibigay tayo ng pagkakataon at kapatawaran sa isang tao. Have you forgiven someone who once you called Barabbas? Naranasan ba natin magpatawad ng isang tulad ni Barabbas? Isang matay tao, isang masamang tao? Have we been asking yourself if we're gracious enough to others? Just like Peter. Tatanong ba natin sa sarili natin, gracious ba ako sa ibang tao? Mapagpatawad ba ako sa iba? Nagbibigay ba ako ng pagkakataon sa iba? Natatanong natin sa sarili natin yun. Or we always think of ourselves. Ako lang, ba't ko siya papatawarin? Have you forgiven your whippers? Yung mga naglatigo sa'yo, ng lait. Naglatigo ng lait. Your torture bearers. Your stone throwers. Mga nambato. Sa'yo ng chismis. Ng paninira.
ng kasiraan. Is our measurement to forgive is based on what we have received from them? Yung panukot ba natin ng pagpapatawad is binabase natin kung gaano kalaki yung binigay nila sa atin na pagpapatawad. Paano kung maliit? Hindi maliit lang. Alam niyo, parte ng pagbibigay ng abundance na Panginoon is abundance of grace and forgiveness. Pagbibigay ng pagkakataon at kapatawaran. Have you truly embraced and accepted His forgiveness from someone? Tinanggap ba talaga natin yung pagpatawad? Or pinatawad ba talaga natin yung isang tao na humingi ng tawad sa atin? Hindi lang tayo yung nagpapatawad or dapat patawarin. Tinanggap ba natin yung kapatawaran na hinihingi ng taong naka-offend sa atin? At meron pang isa. Nalala ko na pag-usapan namin na nakaraan madalas natin sinasabi, kailangan patawarin ko muna sarili ko. Kailangan patawarin muna natin sarili ko. At shinare nga yun sa amin ng isang kaibigan, matalik ko kaibigan. Mali pala yun. Hindi natin kayang patawarin pati sarili natin. Ang tanging mga pagpapatawad lamang nun ay ating Diyos. Ang kailangan natin, tagapin natin yung kapatawaran niya. We should accept His forgiveness. Hindi natin kayang patawarin yung sarili natin sa mga nagawa natin sa nakaraan. Tama? Kung nagkamali na tayo, nagkamali tayo. Pero dumating ba dun sa point na hindi na natin kaya patawarin sarili natin? Well, talaga hindi natin kaya patawarin sarili natin. Diyos lang ang kayang magpatawad. For He is a divine and merciful God. At kapag pinatawad na tayo ng Panginoon, yun na yung pagkakataon natin paniwalaan na tayo pinatawad na ng ating Panginoon. Amen? And that's where the abundance of grace and forgiveness flows to us. Tandaan natin, human forgiveness is limited, restricted. While kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, He will give us divine forgiveness. At yung divine forgiveness na to will help us as well na patawarin yung mga taong naka-offend sa atin. That's divine forgiveness. We can't forgive others just by ourselves. We need divine forgiveness from the Lord. At yun yung hatid. Kapag nagbigay tayo ng kapatawaran, He will give us forgiveness as well. An abundant grace and forgiveness. Divine forgiveness is bountiful, can't be changed, and life-changing. Amen? Kasi kung human forgiveness lamang ito, walang magbabago. Okay, nagkapatawaran nga, pero hindi kayo mag-uusap. Hindi tayo magbabati. Huwag kang tatabi sa akin. Kasi baka masapak kita. Ganun ba yung kapatawaran? But the divine forgiveness is no matter what happened, I forgive you. Alala ko may napanood po akong video niyan. Pinatay, ang daming pinatay nung Amerikano na yun. Si Gerber ata pangalan nun. Para serial killer siya from 1990s, nahuli siya ng 2000s. Late 2000s na siya nahuli. Tapos ang daming mga kamag-anak ng biktima. Nung nililitis na siya,
Ang malupit nun, nalagpasan niya yung death penalty. Napunta siya sa life imprisonment. Galit na galit yung mga biktima. Yung mga pamilya ng biktima. Kasi ang galing ng lawyer nung suspect. Tapos yung mga biktima, nagbibigay pala ng testimony. Ganun pala sa Amerika, no? Or ganito rin dito sa Pilipinas. Kapag nagbigay na ng hatol, nagbibigay ng testimony yung mga pamilya. Ibang mga pamilya, you belong in hell. Ay parang sinusumpa talaga yung suspect. At may isang tatay doon, matanda na, tumayo siya. Sabi niya, lahat sila dito gusto kong mamatay, magdusa, maghirap. Ibahin mo ako sa kanila. Hindi ako ganun. Pinapatawad kita. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos. May ganun ding eksena. Pinatay yung kapatid niya na nakababatang kapatid niya. Negro naman yun. Ang ginawa niya, pinatawad niya in front of the judge. Nag-declare pa siya ng blessing in front of the judge. At nag-request siya sa judge, if possible, yakapin niya yung suspect. Niyakap niya yung suspect. Umiyak yung suspect. Although, may judgment syempre. Merong punishment pa rin. Pero nag-declare siya ng blessings, favor, and forgiveness. Yung judge, hindi niya maano yung emosyon niya. Umiyak talaga yung judge Kasi Christian din yung judge kasi negro din Kadalasan naman ng mga negro, mga Kristiyano rin talaga. See? That is forgiveness. Divine forgiveness. So, anong dapat natin gawin? We need to be gracious and we will receive grace. Amen? Be merciful and we will receive mercy. Send thoughts of kindness, compassion, and goodwill to people who need it. Forgive and you will be forgiven. Sabi sa verse, tama? If we deny grace and forgiveness, ito po ang sabi, if we deny grace and forgiveness, we deny God. We deny Him. As we give grace and forgive, we receive His fullness. Sabi doon sa John 1, kapag nagbigay tayo ng grasya at kapatawaran, we receive His fullness. And from His fullness, grace upon grace. Ay kung gano'n ang mga tao, hindi sana mas better ang mundo. Tama? Nagbibigay tayo ng kapatawaran sa bawat isa. And if we give grace and forgiveness, the abundance of grace and forgiveness will follow as well. Amen? Ano yung number 1 natin kanina? Abundance of favor. Pangalawa, riches. At lastly, abundance of grace and favor. Nandito na tayo sa conclusion natin. Wag po kayo mag-alala. Actually, that part to ng natin ngayon. Alam niyo po, pag nagbigay tayo sa Panginoon, as we give to God, not give back to God. Well, of course, we need to give back kasi talagang magbigay talaga tayo. But as we give to God, in the rock, you will find honey. In the stone, you will find water, just like in the Old Testament. In the ground, you will find manna. Ibig sabihin, kahit anong imposibleng pagkakataon, once we give back to the Lord, the impossible will happen. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen? A guarantee that giving is accompanied by abundance. Giving, abundance. Give, abundance. Give, abundance. Pero ito pong panggising sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. However, the church has been worshiping a pagan god for a very
long time. Alam niyo po ba yun? We've been worshiping a pagan God for a very long time. Anong paghahanong Diyos ang binasamba natin? Nandito naman si Kristo. Alam niyo ano po yun? Hindi naman talaga siya paghahanong Diyos. Pero nagiging paghahanong Diyos siya dahil sa pag-aabuso natin. And that is free will. Dati, di ba sinasabi ko sa iyo, dati willing magbigay ng lahat. Time, effort, treasure, forgiveness, grace, anything. Just give back to God. But now, we're now selling our time, our talents, and our treasure to God. Dati willing tayo, amen? Willing dati mag-ayos. Dati hindi mapapalitan to. 1 month lang, tapos na to. Ngayon, ilang months na yan? Ngayon, ilang taon na to? Dati pag umaga, maayos na ang bangko. Gabi pa nga lang, maayos na ang bangko. Ngayon, nagkaroon ng time sa ibang bagay. Karoon ng mga iba't ibang pagkakataon. Hindi na manage yung time management. Nangyayari, we're now selling our time, our talents, and our treasure to God. Na imbis dapat, libre natin binibigay sa Panginoon. Amen? Anong karapatan natin ibenta yung bagay na sa Kanya? Kahit naman tayo, di ba, kapag binenta yung bagay na sa atin, tapos binenta ng iba, magalit tayo. Tama? Naniniwala ba kayo that giving is worship? Amen? Is giving is worship? Amen. Pero ang nangyayari, giving is worship, yet we commercialize this kind of worship. Kuya Zam, bakit? Anong meaning ng commercialize? We let corruption taking its root to us. Naku-commercial yung worship of giving. Dati okay lang, magbigay ng malaking halaga. Ngayon, nagiging money changer yung kamay. Lalo na yung mga lalaking yung panagtupi ng pera. Di ba yung ganun lang? Alam mo agad kung saan yung 50 lang dun, Sa gitna ng libo-libo, alam kung ano yung 50. Tama? Aminado? Kunyari, ganyan pa maglagay. Yun Ngayon, pag nalaman mo, plastic 1,000, hindi ito. Kailangan yung papel 50, hindi pa pinaplastic yun Eto. Pagdukot mo malala, hindi 50 na bunot, 20. Ay, nako po. We commercialize worship. We can't even make sacrifice anymore. We can't even sacrifice anymore. But instead, we sell it and transform our temple into den of thieves. Sa dami ng mga magnanakaw, this house of prayer has turned into den of thieves. Hindi ko sinasabi about to sa pera lamang. About sa tithes lamang. Nagiging magnanakaw ng oras, ng pagkakataon, ng talento. Dati, you have a talent to forgive. Now, you don't have. Dati, we have talent to manage time. Now, we don't have. Now, we have talent to do things for the Lord. Now, we can't. Umaatin ng simbahan dahil, bakit? Sa pangarap ko kasi, pangarap ko makagraduate niyan Kaya kailangan ko umatin ng simbahan. Kailangan kong masenso. Kasi kailangan kong graduate Hindi dahil kailangan kong magsakripisyo para sa Diyos. Hindi, kailangan ko kasi may kailangan ako
We are commercializing our church. Church. Alam, sa tingin nyo, kung di natin kino-commercialize to, sa tingin ganito pa rin sitwasyon? Ha? Di nga, sa totoo lang. Real talk. If we don't commercialize our worship, our giving, do you think the situation of our building is still this? 42 years? 42 years at yung likod hindi pa sa atin? Hanggang ngayon, nilalaban pa natin sa NHA? Bakit? Kinomercialize na pati prayer. Hindi na kayang pag-pray. Lagi nila, Lord, pagpalain niyo po yung aking pag-aaral. Lord, pagpalain niyo po yung aking bulsa. Lord, pagpalain mo po lang aking pamilya. Dumako ba sa paningin natin, sa pag-iisip natin, sa papuri natin, sa panalangin natin, panalangin yung lupa sa likod? Yung maayos yung templo ng Panginoon? Tay, sumagi na ba sa isip natin yung mga lingkod natin to natutulog dito sa tiles na to? Sumagi sa isip yung ganong prayer. Kahit prayer na lang. Prayer na nga lang. Yun na lang na hinihiling ng Diyos eh. Buti nga ngayon may kutsyon na sila eh. Sumagi ba sa prayer natin, Lord, sana mabayaran nila yung continuously yung sasakyan? Dumako ba yun doon? Nasagi ba? Nasagi? Kung nasagi, amen. Eh, yung pinalalangin niyo yung mga leaders. Yung mga workers. Yun na lang yung hililing ng mga workers eh. Kahit panalangin niyo na lang kami, wag na yung pera. You just bring your tithes to the Lord will put food to us, to our family. It's so unfair. We work, harvest it to the Lord. Yung iba, nagsisimba na ating may pangarap kami na uupos dito. Hindi namin maabot yung pangarap namin. Kasi kami nagtitiwala sa Diyos. Pero habang nagtitiwala, pinupugpog din kami ng problema. Tatanungin ka na, anak, ba't di ka pa nagtatrabaho? Lagi mo sasabihin, buti na lang may understanding tayong magulang. Sa akin may understanding akong magulang. Eh paano yung sa iba? Wala. Yung kay Chin, hindi. Nakita nyo ba yung bata? Tumatakbo yan dito, umiiyak, pinagalitan ng magulang. We commercialize our worship, our giving to God. We make it a den of thieves, lugar ng mga magnanakaw. Tayo naging magnanakaw na sa Diyos. Hindi lamang sa pera, pati sa talento, sa oras. We once promised God that we would give Him our time after He bless us. Ayun dati yung panalangin natin eh. Pag pinanbless mo ko, Lord, buong oras ko, bibigay ko sa iyo. But instead, we've compromised. Nakompromiso. Only offering it when it's convenient to us. Dati, nagbibigay kahit inconvenient eh. Okay lang. Ngayon, pag di na convenient, nasasagasaan mga chores sa bahay. Nasasagasaan yung mga bagay. I'm not saying that don't declare gospel to your family. Your family is your once priority in our gospel. But again, there's also a word in the scripture. It says, whoever who does not leave their family. I forget the scripture. Whoever, yung basta ganun yung sinabi.
will not see the kingdom of God. Dati, kahit inconvenient, okay lang. Ngayon, check ko muna kung convenient sa oras. Kasi may pasok ako eh. May pagluluto ko pa asawa ko eh. Ano ko pa yung pamilya ko eh. Teka lang, may interview ko. May biyahe ako. May gawa ako. May assignment ako. May project ako. Check ko. Try ko. Dati, okay ako. Ngayon, nauwi sa try ko. Wala. We once vowed to God that we would use our talent, such as forgiveness, understanding, and sacrifice, but we only demonstrate them when those who have wronged us meet our standard of our forgiveness. Dati okay lang ang talento. Okay lang magsakripisyo, pero pag hindi yun na-meet ng standard ko, bakit ko gagawin yun? Importante ako dito, no? Christian ako eh. Ganun ba? Ganun ang pag-uugali ng mga magnanakaw, ng thieves, ng pirates. We once prayed to God for blessings in wealth, but we find it hard to trust Him. We fail to give faithfully and expect Him to provide blessings without considering our actions. Parang okay lang, hindi, magbibigay ako, pero sana hindi niya consider yung mga action ko. Basta magbibigay ako, okay lang. And kapag nagbigay tayo, tapos di tayo bless ni Lord, nagbabanta pa tayo sa Panginoon, di na ako magpipray. Ayoko na manalangin. Ayoko na dumalo ng gawain. Di man ako pinagpapala. Nasaan na yung dating apoy? Sinabi niya sa Matthew 12:21-12-13. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and benches of those selling doves. Bakit sila nagbebenta ng dove? Kasi sacrifice yun eh, sa offering yun eh, sa templo. Ang ginawa nila, kung nandyan na yung pwede nilang ihain, hindi na nila kailangan hulihin, edi mas convenient, bayaran na nilang tayo. Well, kalaban natin ngayon, conveniency, guys. Conveniency means comfort. Comfort means safe space. A safe space means there's no room to grow. Sinabi dito, it is written, He said to them, my house be called a house of prayer, but you are making it a den of thieves. Galing. Siguro mga 20% lang dito nakikita ko sa prayer meeting. Ngayon, ito yung nakikita ko ngayon. 20% lang. Kahit once a month na lang eh. Sipin mo, sinasabi ng pastor yun sa atin, mga worker tayo ng Diyos. Sabihin, kahit once a month, attend kayo ng prayer meeting. Wow! The pastor is begging for us. Nakakahiya. Tapos lagi natin dinedeclare, prayer is a backbone of Christianity, of Christian living. Prayer, it means you will bless the Lord. The Lord will bless me. Nasaan ka nung prayer? Kasi totoo lang, kung babaguhin natin ito, balik natin sa mga nakaraan. Ito yung templo na to. Balik natin yung, sirain natin yung mga nakagawaan nating, ano na to? The first church, alam niyo ang ginawa nila? You just pray to God. And what happened? The Holy Spirit nestled on their head like tongues of flames. Ngayon, hindi na nararanasan.
Wala nang pagpuspos ng banal na espiritu. Kailangan kayo hiling pinuspos ng banal na espiritu. When is the last time that you've speaking in tongues? Baka hindi na tayo naniniwala speaking in tongues. Ayaw nyo na puspusin ng banal na espiritu? Ayaw na natin? If that's the case, this will be a pure entertainment. Entertainment na lang to. Wala na to. At may paalala sa atin sa Galatians. Chapter 6, verse 3. Sabi dito, if you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important. Feel mo importante ka dito dahil kaya di ka pwede magbigay. Importante ako dito. May position ako, may member ako ng ICF. Anak ako ng Diyos. Pero hindi ka naman kaya magbigay or to help someone, well, you're not that important. We're not that important. Alam niyo po, for years, we have allowed His temple to appear neglected and in disrepair. When is the last time that we renovated our church? Sino po nakakalala? 2014, I think. 2014 ba, Renz? Nag-renovate ng church? Hindi mo naman. 15? Tama. Mga ganun. 10 years. Nandito po ba kayo pag umuulan? Naranasan nyo na pong punta dito pag umuulan? Bumabaha po yan dyan sa gilid. Noong nakaraan nagkaroon ng yung tubig, yung ulan na malakas. Yung baha umabot po hanggang dito. Yan. Yung gamit basa. Nung umuulan, wala po silang matulugang dalawa. Yung tubig sa taas, butas, tumutulo na dito. Wala silang matulugan na pwesto. For years, we have allowed our temple to appear neglected and in disrepair. While we live luxuriously in our homes, adorned with cedar and golds, which are also blessings from Him. How ironic. Isipin mo, nga, gusto natin yung traits ni David. Pero nagustuhan natin traits yung ganon. Yung nakaabang lang tayo, ang sarap-sarap ng buhay natin sa bahay. Hindi ko po kayo kinokonsensya, ha? Pero ito po yung naging pananaw ni David. Nung naayos na ang gera, naayos na ang kanyang bahay, pinagawa ng Panginoon, at siya'y nakayapo, nasa bintana, nakita niya, ako'y nakatira sa mamahaling bahay, nagawa sa cedar wood and gold. Ngunit ang arko, the Ark of the Covenant, which is the promise of God, is residing in a temple, in a plastic, lona lang, in a tent rather. Ganun ba gusto natin? Bakit po ako nagtatransition ngayon sa templo? Ganun po dapat talaga eh. Dapat once we receive, once we give, the abundance of giving. Diba? And as we give, it will also benefit for us na matayo ang ating templo. Kaya hirap na hirap tayong mapaniwala mga kapitbahay na buhay ang ating Diyos eh. Kasi yung templo natin, ganito itsura. Tama? Maging katotohanan na tayo. Reignite our passion on putting faith in our giving.
our trust in our giving, our life in our giving, and see the rebuilding in our ways, our personality, and our traits in giving. Nagets niyo po? If we put our faith in giving, trust in giving, our life in giving to God, we will see how He rebuild our ways of giving, personality, and traits sa pagbibigay. And also, we will see how the Lord will rebuild His temple. Kahit sa unang panahon pa, bago mabuo ang templo, ang mga tao ay nagbibigay sa Diyos. Hindi lamang na kanilang ari-arian, bagos sa kanilang panahon, oras, at talento. Our giving will instruct the rich to provide materials in our temple. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Ang ating pagbibigay ay mag-i-instruct sa mayayaman na mag-provide ng materyales sa ating templo. Amen? Ganon na nangyari sa templo na pinagawa ng Diyos kay Solomon. Hindi pwede si David ang gumawa dahil ang kanya imbibahid ng dugo. Ngunit si David ay tumulong, maisaayos kasi bata pa si Solomon nung time na yon. Tinulungan niya ang kanyang anak ma-build ang temple. Nung na-build ang templo, habang nabibuild to, dahil sa pagbibigay ng mga tao ng kanilang talento at oras, yung mga karatig bayan ng Israel, mga kapanalig nila, ay nagbigay, nag-offer sa kanila ng mga magandang materyales, ang mga mayayamang bansa. So our giving will instruct the rich to provide materials in our temple. Amen? Our giving will order strong to build foundations in our temple. Amen? Magkakaroon tayo dahil sa ating pagbibigay, magkakaroon tayo ng mga galing na mga worker na magtatayo ng templo natin. Amen? Gusto ba natin tong templo natin kapag tinayo, walang pundasyon? Di nagsilubugan tayo dito kapag lumindol. Pero dahil sa ating pagbibigay, magbibigay ito sa mga malalakas na tao na tulungan tayong tayo ang pundasyon ng templo. Ganon din ang ginawa kalad sa templo nila Solomon. And our giving will command the wise, yung mga matatalinong tao. What are the matatalinong tao? Yung mga architects, mga engineers, those who will plan to carefully furnish our temple. Nai-imagine nyo ba may bago tayong templo ng Diyos dito? Ang sarap siguro kantahin nung "We are awesome in this place, mighty God," kapag ang ganda na mismo ng templo. Tama? Well, the Lord and the church is the spiritual church itself. Tama naman yun. Pero payag kayo, nandito yung Diyos nakatira sa ganitong kapangit na templo. Payag tayo? The Lord is clearing up the dirt in His spiritual temple. Tayo ay mga spiritual templo ng Panginoon. Amen? Gaya na sinabi sa New Testament, we are the new temple of God. That's why He's clearing up the dirt in our giving. He's clearing up the dirt in our ways of trusting God, whether in giving. Tama? He is cleaning up His territory. Teritoryo ba tayo ng Panginoon? Teritoryo ba tayo ng Panginoon, church? Amen? Kung teritoryo tayo ng Panginoon, hayaan natin itong mensahe ng Diyos sa atin. Ayusin yung paraan natin ng pagbibigay ng oras, ng talento, at ng kayamanan para sa Kanya. At para sa ganong pagkakataon, ang templo natin, ang templo ng Diyos ay mabubuo gaya ng templo nila Solomon. Amen? And once we succeeded in carrying out all these traits and giving to God, the Lord will hear our prayers and will choose to rebuild our temple of sacrifices once again. Tayo nga po tayong lahat, church. Ano lang, background song lang. We will not sing anything. Just anything that... kapag nagawa natin yung traits po na ito, He will hear our prayers and will choose
to rebuild our temple of sacrifices once again. Bubuhin niya po uli yung templo. Nananampalataya ba tayo na magkakaroon tayo ng bagong simbahan? O ako na lang naniniwala? Naniniwala po tayo? Naniniwala po tayo na every time na summer, o lalo ngayon, napaka-humid na panahon, hindi na natin mararamdaman yung ganito balang araw. Amen? Yung malamig na yung pagkakataon. Hindi rin ka pa nagda-drums ka, parang ang hapdi sa mata. Kasi tulo na ng pawis sa mata. Gusto natin ng ganon. Baguhin natin. Pagkatiwalaan natin ang Diyos kapag tayo nagbibigay sa Kanya ng talento, ng oras at ng ating kayamanan. And surely, if we believe that God will bless us abundantly, He will not neglect His temple as well. Amen? His spiritual temple and His physical temple. Pastor, maganda sasabihin dito. 2 Chronicles chapter 7. Pakinggan mo, Pastor. Itong sabi ng Diyos na nabuo na yung templo at ide-dedicate na yung templo sa Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos. Pakinggan niyo po I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifice. Habang pinapakinggan dito, namnamin niyo. Ito ang sinabi ng Panginoon. I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. But if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. You want this place to be healed by God? The curse of poverty in this church will be erased. Yung pundasyon na yan, masira na at mapalitan na ang ating templo. 42 years, we don't have any right or a good temple. Now He's giving us. This is the year of opportunity. God is instructing us to build this temple this year. Let's start now. I know that the challenges on the money, when we see the funds, it's be imminent. It's so destructive to see. But God instructed us, you build it now. Ito pang sinabi dito sa verse na to. And not my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. His eyes and heart will be on this temple as we give faithfully to our God. Not only by our riches, but also in our talents and time. And the abundant blessing, favor, and forgiveness of the Lord will overflow in this temple. And His name will be here forever. Can you lay your hands? And God instructed me this once after He composed this message. We will give blessings today. Ito ang pinapasabi sa atin ng Panginoon. Yivarek Yadunay et anakhu no bishafa viet hekal shadash shelanu bimatano tainu. Or means, may the Lord bless us abundantly and our new temple by our giving. In Jesus' name we pray. Amen. Receive
the abundant blessings, favor, and forgiveness in this temple, in your family, in your children. There will be honey in the rock in your family, water in the stone, manna on the ground in your family. Those will be given to you abundantly. Just trust Him and give faithfully to our God. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Claim it, guys, church. Claim it. Claim it, church. Claim healing. Claim everything to God. Maraming salamat po, Panginoon. This is an open up message for you, God. Lord, maraming salamat dahil Ikaw ang unang nagbigay. Sabi nga kanina sa mga kanta, Panginoon, hindi ang mga pako ang nagpanatili sa iyo sa krus, kundi yung pagmamahal, Panginoon. Ganon din sana sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, ang pagmamahal namin ay manumbalik sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras, talento at ng kayamanan sa iyo, aming Diyos. Banal na Espiritu, lalo mong pag-alabin ang aming puso, ang aming passion na paglingkuran ka sa templong ito. Lord, we see our future temple as of now, Lord God. Lord, we claim the land at the back, Lord God, in Jesus' name. Lord, I'm not the only one who have faith that we will have it. But Lord, we will have it as once you claim Jericho to the lands of the enemy. Lord God, Lord, give us desire just like David and give us strength just like Solomon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po. Maraming salamat.